Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gamanap sa banal na pagdiriwang. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Payapa at tahimik ang lahat. Nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba mula sa iyong maharlikang trono sa langit. Pumagit na sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin, gaya ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit, at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sanglilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa.
Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula at luntiang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga. Matapos mamasdan ang kamangha-manghang gawang iyon, tulad nila'y mga kabayong sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa at pagpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang magawa niya ay dapat isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay Kanyang pinapatay. Kaya sa Ehipto noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel Kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas, nadalay mga ginto't pilak. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang Kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay Kanyang inilabas sa na lugod ng Kanyang ialis. Umawit sila ng buong alindog. Gunitain natin ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magdingning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga upang ituro sa kanila ang dapat silang manalangin lagi at huwag maghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon, may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at tumihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan, ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katanungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kaparirito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom? Hindi ipinagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila matatagalan iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng tao sa daigdig na ito, may makita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya? Mga kapanalig,
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay at pagwawakas sa araw na ito sa ika-32 linggo sa karaniwang panahon sa ating buhay. Talagang may biyaya ang Diyos na ipinagkakalob sa atin, na kung saan ang biyayang ito, hindi tayo nawawala. Palaging nandyan ng Diyos ang ating ugnayan sa Kanya. Mga kapanalig, itong biyayang ito ang buhay panalangin. Hindi nawawala at hindi dapat itong kalimutan ng bawat isa sa atin ang buhay panalangin. Alam po natin ang buhay panalangin ay bahagi ng buhay paglalakbay. Ang panalangin, ito ang ating ugnayan, ang ating komunikasyong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Dito natin ipinapahayag, ipinaparating ang ating mga panalangin na kung saan ang ating mga kahilingan, ang ating mga hinihiling, ang mga biyayang nais natin kamtin sa ating buhay. Kaya mga kapanalig, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig po natin ang isang talinhagang isinaysay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, na sila'y manalangin lagi at huwag maghinawa. Sa ating Panginoon mismo, ang paghabilin sa kanyang mga alagad na ibinibigay din sa atin, manalangin tayo palagi at huwag tayong maghinawa. Sa kanyang talinhagang ibinigay sa kanyang mga alagad, tila bagay mga minamahal na kapanalig ay hindi natin masyadong maunawaan dahil may isang hukom na hindi kinikilala ang Diyos at walang iginagalang na tao. At may isang balo naman na balik ng balik doon sa hukom upang hingiin ang katarungan. Inaamin ng hukom na siya ay taglay ang kasamaan. Kinalaunay, dahil pabalik-balik ang balong iyon sa pahingi ng katarungan, ipinagkaloob ng masmang hukom ang hinihiling ng babaeng balong iyon. Sabi ng ating Panginoon, kahit masama, ibinibigay ang kahilingan. Mga minamahal na kapanalig, ibinibigay ang kahilingan ng ating Diyos. Ang masamang hukom, nagbibigay. Mas nagbibigay ang ating Panginoon na siyang pinagmumulan ng kabutihan. Ang Diyos ang nagbibigay ng ating mga kahilingan, taglay ang kabutihan. Kaya sa ating panalangin, mga minamahal na kapanalig, tandaan po natin, sa pananalangin natin, itinataas natin ang ating damdamin, ang ating isipan na humiling ng kabutihan. Ang ating panalangin ay palaging nandoon ang kabutihan. Itinataas ang ating kaisipan, itinataas ang ating damdamin patungo sa pahangad ng kabutihan. Kaya lang minsan sa buhay natin, mga kapanalig, na po sa ating panalangin, minsan masama ang ating intensyon laban sa kapwa-tao natin. Sasabihin po natin, sana madapa na siya. Sana sa kanyang kadamutan, sana siya ay ma-hold up, sana siya ay matapilok kung ano pa man ang mga negatibong gusto po natin mangyari. At ipinagdarasal daw natin iyon. Hindi po iyon panalangin. Hindi po iyon papakinggan ng Diyos. Ang papakinggan ng Diyos ay taglay ang kabutihan. Dahil sa ganoong kaisipan, sa ganoong kandamdamin, nandoon yung paghihiganti. Sa panalangin, walang paghihiganti. Nandoon yung kabutihan na galing sa Diyos na taglay na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Kaya po, sa ating buhay panalangin, unang-una, pinakikinggan tayo ng Diyos pag ito'y patungo sa kabutihan. At sasabihin po natin, kabutihan naman ito para sa akin. Kabutihan naman ito para sa amin. Pero mas mahalaga o mas
na nauunawaan at nakikita ng Diyos ang mas mahalaga para sa ating lahat. Dahil minsan sa panalangin natin, sa kalaunay ng ating pagtanggap sa biyaya, tayo ay napapahamak. Tayo ay nagkakaroon ng kasalanan. Ibinibigay ang ating panalangin, sinasagot o tinutugunan ang ating panalangin ng Diyos. Ito'y patungo sa kabutihan. Binibigay ang mabuting buhay, hindi nauuwi sa pagkakasala o kapahamakan ng bawat isa sa atin. Kaya minsan, ang ating buhay panalangin, tulad sa ating ebanghilyong ating narinig, pabalik-balik ang balong iyon sa masamang hukom upang hingiin ang katarungan. Sa buhay panalangin din po tayo, pabalik-balik din tayo sa ating Panginoon upang mapakinggan tayo ng ating Panginoon sa ating panalangin. Hindi po tayo nagbibingi-bingihan ang Diyos. Hindi tayo nakakalimutan ang ating buhay panalangin na ating ibinubukan ng ating nasa damdamin na itinataas natin sa Panginoon. Ibinibigay ng Diyos sa tamang panahon. Ibinibigay ng Diyos sa mabuting panahon para sa atin. Kaya mga minamahal na makapanalig, tandaan natin, buhay ang Diyos na nakikinig sa ating buhay panalangin natin o panalangin nating taglay araw-araw. Hindi tayo niya binibingi-bingihan. Nawa sa ating pagdalangin, pabalik-balik tayo, nandoon ang ating paikipag-ugnayan ng lubos. Sa ganung gawain, mga minamahal na kapanalig, sa pabalik-balik natin o paulit-ulit nating panalangin, palagi tayong ipinapalapit o lumalapit tayo ng lubos sa ating Panginoon. Nawa sa ating panalangin, mga minamahal na kapanalig, nandoon yung paggising sa atin, pagpukaw sa atin, nang tayo ay mabuti. Sa panalangin natin, naway maalala natin, ang kabutihan ng Diyos ay mapa sa atin. Kaya tayo nananalangin. Ayun po ang isa sa mga dapat nating isabuhay. Sa paglapit nating sa Diyos, nais natin maging mabuti. At isa pa sa paglapit natin sa Diyos, sabi ni San Agustin, tayo ay mga manlilimos sa Kanya. We are all beggar in front of Him. Lahat tayo naglilimos. Ibig sabihin, lahat tayo dukha pag tayo lumalapit sa Diyos. Iniaalay natin ang ating mga sari-sarili at humihingi tayo ng ating mga pangangailangan. Na alam natin, ang Diyos lamang ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na mayroon tayo sa kasalukuyan ng ating buhay. At kung ito'y binibigay sa atin sa pamamagitan ng ating mabuting pananalangin, mga minamahal na kapanalig, dinadala tayo sa buhay kaayusan. Binadala tayo sa buhay kabanalan. Kaya ang buhay panalangin ay hindi kinakalimutan. Paulit-ulit, lumalapit palagi, nandoon ang paggabay ng Diyos sa atin. At kung ganoon ang ating ginagawa, nandoon din ang ating pag-asa. Nandoon din ang ating buhay na may kabanalan at ito'y patungo sa Kanya. Kaya mga minamahal na kapanalig, sa pagpapatuloy ng ating pag-alakbay, nawa, sabi ni Jesus, palaging manalangin, huwag maghinawa. Sa araw na ito, Sabado, ginugunita natin ang mahal na Berhen. Kasama natin ang ating ina, ang ina ng ating Panginoon sa ating pananalangin. Lumalapit tayo kay Maria upang tayo'y gabayan at kanyang ipunin ng ating mga panalangin at ibigay sa ating Panginoon sa kanyang anak. Tunay nawa sa tulong ni Maria ng ating ina sa ating buhay panalangin, ito'y magkaroon ng kaganapan. Magkaroon ito ng bunga sa atin. Tulad ni Maria, mapagkumbabang tinanggap ang kalooban ng Diyos at ito'y nagbunga ng buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin ang kaligtasan. Kaya mga minamahal na kapanalig, sa ating buhay panalangin, huwag nating kalimutan
ang pagiging mapagkumbaba. Tulad ni Mariang tunay na halimbawa sa pagdala ng ating mga panalangin sa Kanya at pagsunod sa kalooban ng Panginoon, tunay ang biyayang magpakailanman. Tunay ang biyaya ng buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, manalangin tayo na walang humpay at huwag mawalan ng pag-asa sapagkat ibinibigay ng Diyos ang katarungan sa Kanyang mga hinirang na tumatawag sa Kanya araw at gabi. Pinapalakas ang ating loob ng katuruang ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Ama, dala ang ating mga kahilingan. Ang ating pong tugon, Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, at huwag mawala ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko na sa pagsusumikap na mamuhay ng mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Yaong mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa pananalangin at bigyang puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga may sakit sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtiyaga at huwag mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Ama naming nasa langit, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng panalangin walang humpay upang kami maging kaisa mo. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Kapulit-pulitan sa mga sumusunod ka ng inaalay sa'yo buong talino. At tinapay bunga ng pagod sa kaparangan. Inaalay namin Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, sa pagunitan namin sa mahal na Berhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan ng mga kapupunan upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na berhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang ngumpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito upang para maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin siyang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahayan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Higit sa lahat ang mga pangalang inialay at inaalala po natin sa ating banal na pagdiriwang. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose ang kanyang esposo,
kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal nang namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahinan, ngalan mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng
Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoong naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyong galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwang ng aming mga mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at panatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pagkalinisin mo sa anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawang katahimikan ang kailang mga kaluluwa, gayon din ang kailang espiritu at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian,
kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo, kaisa ng pagkakandili ng mahal na ina, si Maria at ni San Jose, na patron ng mabayapang kamatayan. Amen. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, And let perpetual light shine upon them. may they rest in peace. Amen. Ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyariang Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating manapagdiriwang, humayo kay taglay ang buhay na pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.